Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Tulad ng makikita nyo, ang aking paksa ngayong umaga ay pagtuturo ng mga wika na nakabatay sa kultura. Pero gusto ko ring baguhin ng konti, dagdagan pala, yung ng sa. Ang pagtuturo sa mga wika na nakabase doon sa kultura. Yan. So kung babaguhin na natin ang pagtuturo sa mga wika na nakabatay sa kultura. So, para lang mapasimulan natin, may tanong lang ako sa inyo bago ako magsimula doon sa aking panayam. So, unang tanong. Next slide, please. Yan. Taas lang po ang kamay, para malakita ko. Tanong natin, sino sa inyo yung nagtuturo ng wika? Kasi alam ko mga guro yung narito kasama natin. Sino po sa inyo yung nagtuturo ng wika? Taas naman ang kamay. Ay, marami. Tanong, ano tinuturo mo, sir? Nagtanong talaga. Kailangan may audience participation tayo. Ano, sir, ang tinuturo nyo? Komunikasyon sa wika. Komunikasyon sa wika, okay. Yung Filipino 11. Meron ba nagtuturo sa inyo ng English? Kasi na-expect ko, kahit ba ito ay cultural education, merong content. Meron nagtuturo po ba ng English? Ayan, English na. Meron po bang nagtuturo sa iba pang mga wika maliban sa Pilipino at Ingles? Ayan. Sir, ano ang tinuturo niyong wika? Ay, Ilocano. So, sa MTV-MLE po. Yan. Meron pong katulad pa ni Sir? Wala na. O, sige. So, basta ngayon, meron tayong English teacher, Filipino teachers, tapos language teachers, at Ilocano teacher. So, sino sa inyo ang guro ng wika? Taas lang ng kamay. Sino sa inyo ang guro ng wika? Siyempre, na-expect ko yung mga nagtuturo ng wika, nagtaas na kaagad ng kamay. Kasi parang automatic yun di ba? Parang nahihiya yung iba. Parang nabigla sila dun sa tanong kong pangalawa. Actually, ano yun? Sadya yun. Kasi ang tanong doon, may kaibahan ba yung unang tanong sa ikalawang tanong? Di ba? Sige. Sa dulo natin ng panayam, sagutin yung dalawang tanong. Kasi mahalaga sa akin yung tanong na yon sa pagtatapos ng aking panayam. Lagyan natin ng tipong poor circle effect yung ating panayam ngayong umaga. Yung tanong ko sa unahan, ang magsasara din doon sa aking panayam. So, bakit ako nagsimula doon sa ganong pagtatanong? Nung matanggap ko kasi yung invitation na maging tagapanayam ngayong umaga. Kasi hindi pa ngayong umaga, maging tagapanayam. Tiningnan ko lang yung paksa, tapos umuo ako. Kaya lang nagkaroon ng konting magbabago, nabago yung topic. Yan. Sabi nila, pwede bang ganito? Sabi ko, okay lang. Sige, umuo pa rin ako. Kasi nga excited ako So, okay lang kahit baguhin ninyo yung mga topic. Basta a-attend ako ng konferensya. Pero nung upuan ko na yung paksa, doon maraming tanong na pumasok doon sa isip ko. At ang unahin yung, pwede ka bang magturo ng wika nang di mo isinasaalang-alang o isinasama yung kultura? So bilang scholar ng wika at kultura, katulad nung binanggit kanina ni Nala, siyempre ang sagot ko, hindi. Kasi malinaw na sa akin yung ugnayan ng wika at kultura. Pero naisip ko rin,
baka hindi pareho ang karanasan ko doon sa iba pa na pwede kong makausap ngayong umaga. Kaya, kailangan siguro ng paglilinaw doon. Kung bakit natin kailangang iugnay yung kultura sa pagtuturo natin ng wika. Kasi kung babalikan naman natin yung ating karanasan, di ba? Natuto tayo halimbawa ng Ingles nang hindi naman natin pinag-aaralan yung kultura ng Ingles. Di ba? Paulit-ulit yung teacher natin sa lalatag ng mga rules doon sa structure ng wikang Ingles. Ganon din naman sa Pilipino. Kasi nga, ang tradisyon natin grammatical, ang pagtuturo ng wika sa Pilipinas. Pero ganon pa man, hindi pa rin dapat nawawala ang kultura doon. Pero hindi kasi nadidiin yon doon sa ating pag-aaral. So, ngayong umaga, dahil kultura yung iniuugnay natin doon sa wika, mahalaga rito yung konteksto. Ibig sabihin, kailangan magbigay tayo ng malinaw na kaligiran o background o narrative tungkol doon sa karanasan natin na may kilalaman sa paggamit ng kultura sa pag-aaral ng wika. Lalo na sa usapin ng edukasyon doon sa ating bansa. Kaya iyon yung parang magsisilbing limitation doon sa aking discussion. Kasi kung talagang pag-uusapan natin ng wika at kultura, kulang siguro isang semestre kung kayo ay para pag-usapan natin yon. So, gusto ko lang balikan yung naratibo kung bakit parang mailap sa pag-aaral natin ng wika yung elemento ng kultura. Yan. Sa Pilipinas kasi nakalikha tayo ng tradisyon ng pagdedesisyon para sa wika, batay dun sa ating karanasan. Lalo na doon sa pamimili sa kung anong wika ba ang dapat maging bahagi ng sistema ng edukasyon o pagtuturo doon sa ating lipunan. So sa ngayon, alam naman natin, meron tayong dalawang pangunahin na ginagamit sa edukasyon na may kinalaman sa ating pagtuturo. Isang katutubo at isang banyaga. So, sapagkat ipinapaturo na rin yung iba pang wika, ibig sabihin yung mga vernacular sa Pilipinas, sa bisa ng MTB-MLE, ibig sabihin, hindi lang doon sa unang dalawang wikang binanggit ko nahahantad yung ating mga mag-aaral. At kung ganoon, doon sa kultura ring dala-dala ng dalawang wikang yon. So sa bisa ng MTB-MLE, marami silang kultura na posibleng, di man marami, kundi man lahat, may madadagdag doon sa wika at kultura na kanilang napag-aaralan. So, pwede ngayon nating isipin na marami silang malalamang kaalamang pangwika. Marami ding kaalamang pangkultura na pwedeng makuha yung ating mga mag-aaral. So, kung titingnan natin yon sa unang malas, maganda yon, di ba? Dahil maraming wika at kultura na mahahantad sila at makikilala nila. So, wala tayo dapat problema kung ganon. Dahil mas marami, mas maganda. Kasi ayaw nating nililimitahan ang kaalaman na pwedeng makuha ng ating mga mag-aaral. Ngunit, hindi kasi ganon kasimple yung usapin na ito ng ugnayan ng wika at kultura. Kung may ilang wika at kulturang kabahagi na doon sa ating sistema ng edukasyon, kailangan nating suriin at tingnan, una, bakit ito lang? Paano yung iba pa na hindi kasama? Posible ba naman na ibahagi pa rin natin yung iba? Dapat ba na lahat isama natin? At kung isasama mo lahat, kaya ba natin? So mga tanong yun na dapat nating linawin. Pangalawa, kung may napili na, at may napili na tayo, paano natin ibinabahagi o binabalanse yung pagbabahagi ng wika at yung kulturang dala-dala ng wikang ating napili. So, ang tanong din doon, dapat bang balansehin kung ibinibigay naman natin ito sa kanila? Sa ating karanasan, kasi, hindi ito balanse. Hindi balanse ang ating pananaw, ang ating attitude, at pagpapahalaga sa wika
na ibinibigay sa atin o ipinagamit sa atin sa sistema ng edukasyon. At kung ganon, maaari ding hindi balanse yun para sa kultura. So, sa umagang to, nais kong balikan yung ating karanasang pangwika upang ugatin yung kawalan ng balansing ito ng pananaw, attitude, at pagpapahalaga sa wika at sa kultura. Yan. Kasi kahit naman tayo, di ba, may mga biases tayo pagdating sa wika. Kahit pa mga guro tayo, aminin natin. Yan. So, nais kong muling balikan yung karanasan na ito para maging malay o maging mas malay tayo kung yung iba malay na, gawing mas malay, mas conscious tayo doon sa karanasang ito at mapagnilayan natin ang mga bagay na ito. Ano ba yung nilay? Reflect. Makapag-reflect tayo. At syempre, yung salitang reflection, di ba? Gamit na gamit natin sa kasalukuyang panahon yan. Kasi ang reflective teaching ay idinidikta na gamitin natin. So, bakit mahalaga itong ganitong pagninilay at saka pagre-reflect? Una, dahil nananatili yung tanong tungkol doon sa kawalan ng balancing ito. So, hindi ba natin pinapansin? O hindi lang natin concern? O may iba pang sagabal, kaya hindi natin pinapansin? At tinatanong pa rin natin kasi nananatili nga yung kalakaran. So, mahalagang maintindihan nating mabuti kung bakit walang pagbabago. At kung may pagbabago, bakit minimal yung pagbabago doon sa mga pananaw na palagi nating na mamalas, na daladala ng mga Pilipino. Yan. Yan. So, sinasabi natin na ang kultura ay bahagi ng pagtuturo ng wika at kung gayon, mahalaga ang kultura sa wika. Ang iba sa atin, malamang nakapagsimula na sa pagtuklas ng kaalaman tungkol sa ugnayan na ito. Tinanong ko nga kanina si Sir Sunny, meron bang mga GDC scholars dito? Sabi niya, hindi masyadong marami. So sabi ko, okay, so mamaya ipopromote natin ang cultural education na ini-espouse ng NCCA. So dahil dinidiin natin yung pagninilay, pagre-reflect, ano ngayon, pagkatapos natin mag-reflect, ang inaasahan nating susunod na hakbang na dapat nating gawin bilang mga guro? Kasi malamang marami kayong malaman ngayong umaga. Hindi lang ngayong umaga, kahapon din, hanggang mamayang hapon. So, ano ngayon ang gagawin natin doon sa mga makukuha nyong kaalaman? Siguro mahalagang alamin natin kung paano nating ibabangga yung mga kaalaman na yun na nakuha nyo kahapon hanggang mamaya doon sa sarili nyong danas tungkol sa wika at kultura. Kasi doon natin tunay na makikita kung ano yung kahalagahan ng pagdidikit natin sa kultura, sa mga usapin na may kinalaman sa wika. Next slide, please. Yan. So ito yung pangunahing ideya o parang tema na gusto kong idiin doon sa panayam. Esensyal ang kultura sa pagtuturo ng wika. At yung esensya ng kultura ang mahalagang maipaloob natin sa pagtuturo ng wika. So yung essentiality nagsusimula doon sa essence ng kultura na meron tayo. At isang bagay ito na hindi nga masyadong nabibigyang pansin doon sa ating pagtuturo at maging doon sa mga programa na meron tayo. Mamaya linawin natin kung paano nangyayari yon. At dahil doon, kultura ang dapat maging pangunahing pundasyon sa pagtuturo ng wika at sa lahat ng asignaturang itinuturo natin sa paaralan. So, pagdidiin yun doon sa tinatawag nating edukasyong nakabase sa kultura. So, madali bang gawin yon? So, mamaya, pag binalikan natin ang ating karanasan, maintindihan natin kung bakit tayo parang nangangapa sa ngayon. Bagamat napasimulan na natin yung ganitong klase ng pagtatangkang magamit yung kultura natin sa pag-aaral ng lahat ng bagay na gusto nating tuklasin. Next slide, please. So, ganyan yung magiging daloy ng talakayan natin ngayong umaga.
So magsisimula ako dun sa karanasang pangwika ng Pilipinas para maintindihan natin kung bakit parang ito lang yung mga wikang ginagamit natin tapos parang may reservation tayo doon sa iba pang mga bagay na may kinalaman doon sa pag-aaral ng wika. At pag nagdadagdag tayo ng mga wika, parang meron kaagad ganon yung mga Pilipino, kahit tayo ng mga guro. At pagkatapos nun, lilinawin ko yung konsepto ng kultura at kung bakit mailap din yun sa karanasan ng mga Pilipino. At sa dulo, tangkain natin na magmungkahi ng mga aksyon o plano na pwede nating magawa para maibahagi nga ang kultura doon sa ating pagtuturo. Yan. Next slide, please. Yan. So, tingnan natin ngayon yung karanasang pangwika ng Pilipinas. Next slide, please. Yan. May pinanghahawakan kasing paniniwala para sa wika ang mga Pilipino, bunga ng ating karanasan. So, mahalagang naunawaan natin yung pinag-uugatan nito. At tatlong bagay nga yun nais kong bigyang tuon doon sa paglalatag ng karanasan na yun. So, siyempre, una, yung multilingual na katangian ng Pilipinas, yung karanasang kolonyal at malakolonyal ng bansa, partikular doon sa sistemang pang-edukasyon sa ating bansa at yung produkto, yung ibinunga ng karanasang ito, kaya ganito yung wika, pagbabahagi ng wika doon sa ating gawain bilang mga guro. So, una, simula siguro kahapon pa sinasabi sa atin at malamang pala ulit-ulit yung naririnig na multilingual ang Pilipinas. At bakit siya multilingual? Kasi marami yung wika ng mga Pilipino. Tulad nga nung sinabi ng ating mga organizer, multilingual ang Pilipinas dahil hindi lang isa ang wika na namamayani at umiiral sa sistema ng ating lipunan. So paano natin mapatutunayan yung dami na yon? Siguro depende kung ano yung gagamitin yung sanggunian. Kasi kung SIL to, sasabihin nila meron tayong 187 language. Doon sa 187 na yon, isa na namatay. So, 186 na lang yung titingnan natin. So, ganun karami yung wika na meron tayo. Ang UP Linguistics Department, tinry din itong mapa. Kaya lang numasunog yung EPSI na wala yung mapa. So, hindi naman nila tinangkang bilangin ng eksakto, pero may approximation. At ang nakalagay doon sa kanilang mapa ay meron tayong higit sa 100 wika sa Pilipinas. Ang KWF nagpalabas din dahil nga sa bisa ng MTB-MLE. So kung titingnan nyo, medyo late na yung pagbibilang, pero mahalaga yun para matugunan natin yung pangailangan doon sa MTB-MLE. So ang sinabi nila more than 130. So malamang hindi pa tapos yung pagmamapa na ginagawa nila. Pero napasimula na. So, ang sumatotal nun, basta marami yung wika na ginagamit ng mga Pilipino, kaya multilingual tayo. Kung gayon, inaasahan din natin na marami yung kultura ng mga Pilipino dahil marami yung wika natin. So, ang pagiging multilingual ngayon ng ating lipunan ay isang bagay na pwede nating tingnan bilang isa sa mga yaman na meron tayo. So, may yamang wika tayo, meron ding yamang kultura ang mga Pilipino. Ngunit, yun may pasubali ka agad. Ngunit, hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala yung yamang ito ng Pilipinas. Una, dahil wika yung so, bakit hindi nabibigyan pansin yung yamang yun ng wika? Kasi marami tayong misconception tungkol sa wika. At isa na yung palaging lumulutang doon sa maling pagkaunawa natin, kaya may mga misconception tayo. Una, hindi alam ng maraming Pilipino kung paano kilalanin ang wika ng mga Pilipino. Ang karaniwang label kasi natin, yung mga wika ng mga Pilipino, dialect lang. At kung mag-aaral kayo ng wika, may magbibigay yon ng paghuhusga doon sa sinasalita. Dahil hindi simpleng pagkilala lang sa may variety ng wikang ginagamit.
o may variety sa loob ng wika ang mga Pilipino, kundi merong naididikit na attitude doon sa sinasalita ng mga Pilipino kapag ginamit natin yung dialect. Siguro, ibang konferensya yung pagdidiscuss ng wika at dialect. So, unang misconception yon, yung hindi kilala ng maraming Pilipino yung mga wika sa Pilipinas. Tapos nilalabelan nilang dialect ang sinasalita ng maraming Pilipino. Pangalawang misconception, hindi raw natin magagamit ang mga wikang katutubo at ang wikang pambansa sa mga gawaing panlipunan ng Pilipinas. Ibig sabihin, walang kakayahan itong mga wikang binanggit ko upang tugunan yung pangangailangan ng ating lipunan. Ibang wika yung pinipili, lalo na ng mga leader politiko natin, na kailangan natin para tugunan yung pangangailangan ng ating lipunan. So, hindi raw ito magagamit sa pagpapatakbo ng mga institusyon sa lipunan, lalo na sa edukasyon. Kaya hindi natin mabago yung tradisyon. Ano ba yung pangunahing wika na ginagamit natin sa loob ng paaralan? So, ano ang idinulot ng mga misconception na ito? Hindi natin kinikilala at may negatibong attitude ang mga Pilipino maging sa wika nila at tinatanggihan nila ang anumang katutubong wika. Kasama na ron ang wikang pambansa. At yung ganong pagtanggi, malaking bahagi doon ay yung kasaysayang pinagdaanan noong ating lipunan. Lalo na yung kasaysayang kolonyal, yung karanasang kolonyal ng ating lipunan. Yan. Next slide, please. Sa karanasang pangwika ng Pilipinas, malaki ang papel ng institusyon ng edukasyon sa pagpapalaganap ng pananaw at attitude sa wika ng mga Pilipino. Bakit? So bilang mga guro, kung babasahin natin itong ating slide, di ba? Ang mga kaalaman at kasanayang kakailanganin ng mga kasapi ng ating lipunan, so malamang tinutukoy natin dito yung mga estudyante natin, ay naibibigay, naipapasa, at napapaangkin natin sa kanila sa pamamagitan ng wika. So, isang bagay ito na alam nating lahat. Kung hindi man, kailangan alam natin itong particular na bagay na ito. Next slide, please. So bakit nagiging issue ngayon yung wika? Kung ganun naman pala na kailangan mo lang ng wika. Kasi nga, pumipili tayo. Hindi naman lahat ay naibabahagi natin. Hindi lahat ng wika ay nagkakaroon ng papel doon sa edukasyon na meron tayo. So, sa karanasan ng Pilipinas kasi, napaka-political at napaka-ideological ng pagpili ng wika sa sistema ng edukasyon ng bansa. At dahil pumipili tayo, ibig sabihin, may mga naiisang tabi na mga wika. Dahil hindi natin pinagagamit yung lahat ng wika. Nagdidesisyon talaga tayo. Pumipili tayo. At siyempre, ang pagpili ay isang usaping politikal. So noon, hanggang ngayon, yung ganong pagpili ay umaayon sa mga motibo ng nagdidesisyon at nagtatakda para doon sa wika. So nasa diskurso ngayon ng kapangyarihan, yung pagpili na yon, ano yung wikang ituturo nyo, ano yung wikang gagamitin natin sa pagtuturo. Kasi itinatakda sa atin itong mga bagay nito. Next slide, please. Pero kung titingnan nyo, bilang mga educators, alam naman natin na anumang wika pwede natin gamitin para makapagturo tayo. Diba? Kaya nga hindi lahat ginagamit natin. Pumipili tayo ng wika ng edukasyon. Kung gayon, pumipili rin tayo ng kultura na ibahagi sa edukasyon. Kasi pagka tinignan nyo, yung paggamit natin ng wikang banyaga, hindi naman ibig sabihin noon wala tayong naibabahaging kaalaman ng kultura doon sa mga bata. Definitely meron. Ang tanong lang, ano yung kaalaman na yon? At ano na hulma yung mga kaalaman na yon? At ano yung kultura na naibabahagi natin sa kanila kung nagdesisyon tayo na hindi gamitin yung ating sariling wika.
Mahalagang ano yun mahalagang tanong yun kung gusto nating maging makabuluhan yung pagtuturo natin doon sa ating mga mag-aaral. At sa karanasan ng Pilipinas, iniliwal yung praxis at tradisyon ng pagdedesisyon at pagpili ng sa karanasang kolonyal ng Pilipinas. So, inawin natin, ano ba yung karanasan na yon ng pagdesisyon? Next slide, please. Next slide pa. Yan. So, yan. Hindi pala. Previous slide pala. So, ano yung naging karanasan ng Pilipinas kaugnay doon sa pagpili? So, ang institusyon ng edukasyon sa Pilipinas, kailan tinatag? Mga ma'am, sir. Yung institusyon mismo ng edukasyon. Di ba panahon ng Kastila? So, ibig sabihin, produkto ko ito ng karanasang kolonyal ng Pilipinas. Bago naman sila dumating, nag-aaral naman ng mga katutubong Pilipino, pero wala yung institusyon ng edukasyon. So, hindi pa malinaw sa hinuha nila yon. So, kung nagsimula ito sa panahon ng kolonisasyon, kano ba katagal yung kolonisasyon na yon na meron tayo? Kasi paulit-ulit nating binibigay ito sa ating mga mag-aaral. Pero hindi ko alam kung tumitimo sa isip ng mga mag-aaral pagka sinasabi niya yung tagal nung karanasan na yon. So, halos 400 na taon tayo. Kung i-round up natin, halos 400 na taon tayo nasakop. Kastila, 333 years. Amerikano, halos 45 years. Tapos Hapon, 3 years. So, ano yung magandang pansinin nyo doon sa karanasan na yon? Patuloy yung karanasan na yon. Walang gap ang karanasan ng pagiging sakop na lipunan ng Pilipinas. So kung ganon, isang normal condition, normalisadong kondisyon yon sa mga Pilipino nung panahon na namuhay sila sa panahon ng pananakop. Kumbaga, iyon ay nadatna nila, iyon ay nakamatayan nila na tayo ay isang kolonyang lipunan. Kaya ang lahat ng bagay na meron na posibleng gamitin at kung uusad yung karanasan, lilingonin lahat ng bagay na produkto ng karanasang kolonyal ng Pilipinas. At yung karanasan na yon, yan ang nagtakda ng maraming sistema doon sa ating lipunan. Pangunahin na doon yung edukasyon dahil yun yung binibigyan din ko ngayong umaga. So konkretong nais sa katuparan kasi yung ganong karanasan ng pagtatakda gamit ang wika dahil dun sa mahabang panahon ng pagkakasakop sa atin ng iba't ibang mananakop, may malinaw na mga policy sa wika na itinakda sa ating lipunan. May policy sa wika ang mga Kastila, may policy sa wika ang mga Amerikano, at may policy rin sa wika ang mga Hapon. Yan. Next slide, please. Dapat pala nag-next slide pala. Yan. So, tulad ng binabanggit ko, itinatag kasi sa panahon ng kolonyalismo ang edukasyon sa Pilipinas. At dahil panahon ito ng kolonyalismo, ang mithiin para sa edukasyon ay para sa pagsakatuparan ng kolonyalismo sa bansa. Kaya doon sa mahabang panahon na yon, doon sa normalisadong panahon na yon ng pagiging sakop natin, may malinaw na kalakarang pangwika na naitakda. So ano yung kalakarang pangwika sa panahon ng Kastila? Bigla akong tatanungin sa inyo. Ano yung kalakarang pangwika sa panahon ng Kastila? Kastila lamang ang gagamitin sa pag-aaral ng mga Pilipino. Kasama na rin siyempre yung mga Kastila doon. Kasi bahagi yun ng Hispanization process nila. So, Spanish-only policy ang makikita natin sa panahon ng Kastila. Panahon ng mga Amerikano, pagtuturo lamang sa Ingles o paggamit lamang ng Ingles. Bakit? Kasi bahagi ito ng Americanization process nila. So, English-only policy. Nagpalit, pero banyaga pa rin yung wika. Pagdating ng Hapon, siyempre pinatuturo nila yung Tagalog. Pero kahit pinapaturo nila yung Tagalog, kailangan ituro din yung Hapon. Kasi mananakop sila kailangan natin silang maintindihan. So ang tanong, kung question ba na napakahabang panahon yun?
Kinwestiyon ba yon ng mga Pilipino? Actually, meron naman mga bumangga, nagtanong, at saka nagtangka na baguhin yung ganitong kalakaran ng paggamit ng wika doon sa edukasyon, pero walang nagtagumpay doon sa mga nagtangka na bumangga, magbago. So, ang tanong, sa panahon ba ng paglaya, binago natin yon? Kasi malinaw na nung panahon ng kolonyalismo, ang wikang gagamitin natin ay ang wika ng mga colonizer. Nang lumaya tayo, binago ba natin yon? Para makaangkop siya doon sa pangangailangan natin bilang malayang bansa. Hindi. Ang tanong, bakit hindi natin binago? Mahirap na tanong yon. Hindi mo pwedeng basta sagutin yun ng isang sagutan lang. Kasi babalikan mo yung buong karanasan na pinagdaanan ng ating lipunan. Yes. Ano yun kumbaga, di ba, ma'am? Tumagos hanggang butot balong-balunan ng mga Pilipino, yung epekto na yon ng pagkakasakop sa atin. At kahit naman nang magsimula tayo na maging malayang bansa, kung titingnan nyo, wala naman tayong mababalikan na atin. Kasi nang lumaya tayo, hindi naman tayo inihanda ng ating mga mananakop tungo sa tunay na paglaya. Kaya makikita niyo yung pananatili ng malakolonyal na katangian ng ating lipunan, lalo na doon sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. At hindi rin natin magagawa yan nung panahon na tayo ay naghahanda dahil nakasaad sa Tidings McDuffie Act at ito yung batas na napagtagumpayan ng ating mga independence missioner sa Amerika noong dekada 20 na humihingi ng kalayaan sa Pilipinas, nakasaad doon sa batas na ibibigay yung kalayaan natin sa pamamagitan ng paglalaan ng isang transisyong panahon, kaya nga nagkaroon tayo ng Commonwealth period, pero kailangang manatili ang edukasyon ng mga Pilipino sa wikang Ingles. So, ibig sabihin, naghahanda tayo, pero nakatali tayo sa wika ng mga dayuhan. So, bagamat bahagi na sa kasalukuyan yung mga vernacular na wika sa pag-develop ng isang wikang pambansa. Kasi ang konsepto naman ng ating wikang pambansa, kailangan ito ay ma-develop mula sa mga wika sa Pilipinas. Yung paniniwalang pangwika na iniwan ng mga kolonisador dahil dun sa ating karanasang kolonyal, hindi siya talaga conducive sa pagpapalaganap at pagpapatanggap ng isang katutubong wika. Kasi hindi naman sinabi talaga sa atin sa mahabang panahon na kaya ng ating wika, na pwede nating gamitin ang ating wika. At walang kumestyon, walang nagtanong doon sa ganong kalakaran. Kasi malakas ang puwersa ng mga mananakop. So, lalong mailap kapag ka ipinasok mo na ang wikang sinasalita ng Pilipino o tinaguroan nilang dialect ang igigiit natin. Kasi meron man tayong sinasabing wikang pambansa, ayaw. E di lalo nang hindi nila tatanggihan yung iba pa na posibleng pwedeng gamitin ng mga Pilipino. Kasi hindi wika ang naging tingin dito. Kasi simula na dumating mga mananakop natin, talagang ang label nila sa ating mga sinasalitang wika, dialect. Dialect ang tawag yan ng mga Kastila, dialect ang tawag dyan ng mga Amerikano. Hanggang sa kasalukuyan ng mga Pilipino, dialect pa rin ang tawag doon sa mga sinasalita ng mga Pilipino. Kaya kailangan natin silang itama, kung makakayanan nating itama. So ano yung kapalit at ibinuga ng ganitong practice at karanasan natin sa sa wika sa panahon ng pananakop? Next slide, please. Ayan pala. Ayan na. Nabigla naman ako. So, isang edukasyon na nasa wikang dayuhan na ang katumbas ay katutubong naging dayuhan doon sa sariling bayan. So, iyon yung masaklap na na resulta ng kananasan na yon. Kasi nga, na-normalize at na-naturalize yung paggamit ng mga bagay na dayuhan, kasama na ron yung kanilang wika. So, walang masyado kasing pagtatangkang ginawang pagbabago yung ating mga leader politiko natin sa pagdedesisyon kung ano yung wikang dapat gamitin ng mga Pilipino. Meron ba kayong naririnig na
mga mambabatas natin o kaya presidente na nagsabi, ang gamitin talaga natin sa sistema ng edukasyon sa bansa ay sarili nating wika. Kasi kung sasabihin niyo sa akin yung MTB MLE, masyadong mababa yung antas nun. Hindi mo mararamdaman ang impact nun. Kasi ang mga professionals na ipoproduce natin, hindi professionals doon sa mga wika nila. Mga professionals ito doon sa dalawang pangunahing wika. At doon sa dalawang pangunahing wika, hindi pa nga pantay yung pagtingin natin doon. Kaya malinaw kung bakit hindi nagbago yung paniniwala natin doon sa paggamit noong wika. So, malinaw natin ngayong makikita kung ano yung kondisyon na meron tayo sa kasalukuyan dahil doon sa karanasang ating inilatag. Yung Pilipino mismo yung umaayaw sa wika nila. Tapos diskurso ng mananakop ang nananatiling diskurso natin hanggang sa kasalukuyan. Kasi ang paniniwala nila sa wika ay paniniwala pa rin natin ng maraming Pilipino hanggang sa kasalukuyan. So bago ko tumungo dun sa kultura, tanungin siguro natin yung ating sarili. Ano ngayon yung magiging papel ninyo bilang mga guro sa kasalukuyang programa ng edukasyon kaugnay ng pagpaposisyon ng wikang katutubo at yung wikang pambansa? Kung gayon din, yung mga kulturang kinakatawan ng mga wikang ito. So paano natin titingnan at ipoposisyon din yung wikang dayuhan, yung wikang Ingles? Kasi kailangan malinaw sa atin na hindi natin itinataas ang mga wikang katutubo at wikang pambansa para lang ibaba yung wikang Ingles. Mali yung ganong pagtingin. Kasi parang ganon ang nagiging argumento ng iba. Nagkataon lang na tayo ay pro-vernacular at pro-wikang pambansa. Pero hindi natin sinasabi, burahin ang wikang Ingles o ang wikang dayuhan. Ibang usapin yon. Kaya kailangan din nating pag-usapan kung ano nga ang magiging posisyonan ng Ingles kung iniaangat na natin ang mga wikang ito. Kasi ang wikang dayuhan, malinaw ang motibo dyan. Motibo yan ng mga, motibo ng paggamit at pagtatakda dyan, motibo ng mga colonizer. Ang tanong ko ngayon, ano ang motibo nyo sa pagigiit? O ang motibo natin sa kasalukuyang panahon sa pagigiit ng isang dayuhang wika? Ano yung bago sa atin doon sa pag-iisip nila para doon sa wikang Ingles? Kasi nga, katulad kanina, ang dami kong mga tanong. Hindi simple kasing sagutin. Hindi simple yung mga tanong, hindi ganun kasimple yung pagsagot. So, sa kasalukuyang panahon, iginigiit natin yung edukasyon na makanilang tayo ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literacy. Di ba nakikita niyo yan sa ano tawag dito? Curriculum guide ng DepEd, kung may mga DepEd teachers dito. Kaya kailangan nating maging critical ngayon kung anong wika yung makakatupad doon sa layunin ng kapaki-pakinabang na literacy para doon sa ating mga mag-aaral. So, gusto ko lang banggitin yung 4 na antas ng literacy na binabanggit ni Gordon Wells. Kasi gusto natin magkaroon ng kapaki-pakinabang na literacy yung ating mga bata. Pero paano natin ma-a-attain yun? So sabi ni Gordon Wells, magandang tayain natin kung paanong ang wikang ating pipiliin para matamo yung mithiin ng kapaki-pakinabang na literacy ay maaabot natin. Ayon sa kanya, kailangang maisaalang-alang o makatagon tayo sa 4 na antas ng literacy. At ano yung 4 na antas ng literacy? Performative, functional, informational, at saka epistemic na antas ng literacy. Ano yung tinutukoy ng mga antas na yon ng literacy? So una, performative. Ano yun? Pag nagtuturo tayo ng wika, nakatuon tayo dun sa kakayahang magamit ang wika sa paglinang ng mga makrong kasanayan. Pangunahin yun Kailangan matuto sila magsulat, magbasa, makinig, magsalita. Gamit yung wikang tinuturo natin. Pangalawa, functional. Yung wika kailangang magamit nila sa pang-araw-araw nilang sitwasyon. So nagagamit kaya nila yung wikang ginagamit natin sa loob ng paaralan. Pangatlo, informational. Yung kakayahang tumuklas ng mga kaalaman.
Maraming natututunan ng ating mga estudyante, pero mahalaga na nakikita natin yung mga bata nagkakaroon ng drive na pagka naturuan na natin sila, sila mismo nagkakaroon ng inisyatiba na kailangan madagdagan yung aking kaalaman. At yung pagtuklas ng bagong kaalaman, pwede niyang gawin gamit yung mga wika na ating ginagamit sa ating pagtuturo. At yung panghuli, yung epistemic. Ibig sabihin, may kakayang maibahagi o maisalin ang kaalaman sa iba. Hindi dapat tumitigil sa atin yung kaalaman na natutuklasan natin. Kailangan nagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi natin ito. Kasi iyon ang magiging iyon ang patunay na hindi tumitigil yung paglago ng ating kaalaman. Yung knowledge production ng ating lipunan, malusog, nagpapatuloy siya. Kaya lang, ang tanong nga doon, ano yung wikang makakagawa nun para sa atin? Doon sa pakinabang na literacy na yon. So, may mga usapin sa wikang itinuturo at panturo sa edukasyon sa Pilipinas na kailangan nating i-address at tunay na pagnilayan. So, iyon yung unang hamon na may kinalaman doon sa wika. So, punta tayo doon sa kultura. So, ano naman ang problema natin doon sa kultura? Next slide, please. So, kung sinasabi natin na parang merong problematic na kondisyon yung wika sa Pilipinas, malamang hindi nalalayo doon ang kultura. Kasi magiging, pagkatinignan nyo, mamaya, ilalatag natin, para magkapareho yung tadhana nila, batay sa karanasan ng Pilipinas. Yan. So, simulan natin doon sa, paano ba, advance naman si Kuya, balik ka muna doon sana. So, paano ba na-introduce sa atin yung konsepto ng kultura? At siyempre, base na naman ito sa ating karanasan bilang isang lipunan. Ayan. So, next slide na. Ayan. So, pagka tinignan nyo, ang terminong kultura ay isang hiram na salita. Ipinakilala rin ito sa atin ng ating mga mananakop bilang isang konseptong pwede nating pag-aralan. So, ayon kay Raymond Williams, ang terminong kultura ang isa sa tatlong pinakakomplikadong salita sa wikang Ingles. Bakit? Dahil nagagamit ito sa iba't ibang disiplina ng pag-aaral sa loob ng akademya. So, ibig sabihin, maaring makalikha ito ng iba't ibang kaisipan na posibleng hindi nagtutugma o posibleng pangang magbanggaan. Kasi hindi maaangkin ng isang disiplina lang ang paggamit ng kultura. Nagagamit ito ng antropolohiya, nagagamit ito ng ekonomiya, nagagamit ito ng politika, nagagamit ito ng iba pang mga disiplina. Kaya pag dinefine natin ang kultura, hindi siya madali. Nung gumagawa ako ng thesis, binanggit kanina ni Nala, siyempre, dahil kultura yung pinag-aaralan ko, mahalagang ma-define ko kung ano yung kultura. Pero nakakita ko ng isang libro. Tapos doon sa libro na yon, meron siya 152 definitions of culture. So, ibig na makatulong siya sa akin, nahilo ako dahil 152 definition. I-discuss ko ba yun? Baka naman buong thesis ko na yung definition pa lang. Hindi pa ako tapos. So, kailangan maintindihan ngayon natin, bakit ganong karami? Ibig sabihin, ganong kakomplikado at kakompleksiko yung terminong kultura. Kaya kapag tiningnan mo yung mga definition nun, sabi rin ni Raymond Williams, may tatlong kategory ka na pwedeng gamitin para siguro hatiin yung mga definition. Una, yung ideal category. Iyon yung pagtingin sa kultura base sa isang parang universal na pamantayan na dapat maangkin ng isang grupo o lipunan. Kaya siguro ang unang definition sa kultura ay nakatingin doon sa kailangan para may kultura ka, meron kang sibilisasyon. Iyon yung pamantayan. So napaka-ideal nun. Kaya kung wala kang sibilisasyon, wala kang kultura. Pero siyempre alam natin na later on, i-debunk yung ganong kamalayan. Dahil kahit ang walang sibilisasyon ay may kultura. Pero isang kategorya yon ng definition. Yung pangalawa, documentary category. Na lahat daw ng likha ng tao na naidodokumento niya, sining at sensya, iyon ay kultura. At yung pangatlo, yung social category,
na ang kultura ay isang way of life, isang gawin ng pamumuhay na nagpapakilala sa katangian, kalikasan ng ng pamumuhay ng isang partikular na grupo ng tao. So, ang dami-daming definisyon. So, bukod dun sa pagiging kompleksiko at komplikado, nagpapakita ngayon ito na ang kultura ay isang multi-discursive term. Depende sa diskurso ang paghugot ng definisyon ng kultura. So, para sa pangailangan natin ngayon, ang diskurso natin, wika. So, paano ngayon natin i-define ito? Next slide, please. Nahuhulog ang aking, yan. Kailan ba dumating yung terminong kultura sa ating pampang? Yan. Paano siya naging bahagi ng karanasan ng mga Pilipino? So, tulad na binanggit ko kanina, hiram na termino ang kultura mula sa kanluran. At ang pagdevelop nito ay naganap sa pagitan ng 16th at saka 19th century. Nung unang gamitin ang kultura, wala itong kinalaman sa tao. Ang unang konsepto ng kultura, nakadikit sa lupa. Paglinang, cultivation ng soil. Kaya lumitaw yung agriculture. Tapos nadikit din ito sa sa hayop. Pagbibreed, pagkukultivate ng mga breed. Horticulture, ganyan. Mga dulong bahagi na ng 18th, 19th century, doon siya iniugnay sa tao. At yung kultibasyon na idinidikit sa tao, may kinalaman sa kanyang kamalayan, kaisipan, pagkilos. So ang tinitingnan doon yung refinement ng mga individuals na naaangkin daw sa pamamagitan ng edukasyon. Kaya kung wala kang edukasyon, wala kang kultura. So napaka-elitist nung pananaw na yon sa kultura. So, yung ganong karanasan ng development doon sa kultura, bit-bit kasi yon nung mga taga-kanluran nang magsimula sila ng kanilang eksplorasyon at ekspedisyon, yung pagtuklas nila ng ibang mga lupain. At dahil mahahantad ngayon sila sa mga taong hindi nila kapareho, magkakaroon ng ibang dimensyon yung pagtingin nila sa kultura. Kasi ang kultura ngayon, natitingnan nila ay hindi lang yung kultura nila. Kultura ito nung mga taong nadatnan nila doon sa iba pang mga lupain na kanilang napuntahan. So, ano yon? Iba na ngayon yung tao. Kami yung una na pinag-aaralan namin, tapos nag-ekspedisyon, nanakop, nakita yung mga tao, iba ang naroon. Kaya, nagkaroon sila ng malinaw na, pagle-label doon sa mga nadatnan nilang iba. At sinabi nila na ang mga taong ito ay kakatwa at mga primitibo. So, nagkaroon ngayon ng parang exotic dimension yung pagtingin doon sa iba. Dahil doon sa ganong karanasan. At hindi tayo nakaligtas doon sa ganong pagtingin dahil tayo ay nasakop din nitong mga taga-kanluran. Kaya nga na-introduce nila sa atin yung kanilang pananaw tungkol sa kultura. Hindi lang yung na-introduce nila sa atin yung kanilang kultura, kundi na-introduce nila yung pananaw kung paano natin dapat tingnan yung kultura. At pwede niyong makita yon kung paano tiningnan ng ating mga mananakop. Tayo bilang mga sakop na lipunan. Maraming tala sa kasaysayan. So halimbawa, hindi ko alam, nabasa niyo na ba yung The Philippine Islands? Volumes yun eh. Mga tala tungkol sa karanasan ng pananakop sa Pilipinas. Meron na bang nakabasa nun? The Philippine Islands. Iba't ibang volumes yun. Kasi may isang doon, para lang mabigyan natin ng konkretong halimbawa yung pagtingin na tayo ay kakatwa at tayo ay primitive. Halimbawa, si Gaspar de San Agustin, meron siyang tala doon sa The Philippine Islands. Sabi niya, ang mga Pilipino ay tamad. Bakit daw tayo tamad?
Ang description niya, kasi ang mga Pilipino raw, pag nagbukas ng pinto, hindi sinasara. Pero ang gusto kong tingnan nyo, ito, ang context nito, panahon ng Kastila. So, ibig sabihin, 15th, 16th, 17th century Philippines. So, hindi pa ito yung Pilipinas na alam natin. So, iba pa yung dynamics ng mga tao doong panahon na yon. So, hindi raw natin isinasara ang pinto. Ginagawa niyo ba pag binuksan niyo, sara ka agad? Lalo na kung taga-probinsya kayo. Di ba? Kung nasa syudad kayo, talaga isasara mo ka agad kasi sa takot naman na baka manakawang ka. Pero natural sa mga Pilipino, sa pagsisimula ng araw, ibinubukas natin ang ating tahanan. Oo, para pumasok ang... Pero yun, yung pagpasok ng grasya, ano na rin yun ng mga influensya na rin yun ng ng mga Kastila. Pero bago pa man dumating mga Kastila, talagang pag sikat ng araw, bubuksan mo na ang bintana, bubuksan mo na yung Natural sa atin yon. Hindi nila naintindihan. Sabi nila, tamad tayo. Ayaw daw nating magsara ng ating mga pinto. Isa pang description, tayo daw bastos at mausisa, sabi ng mga Kastila. Kaya nga tayo mga strange sa kanila. Ano daw tayo nagiging bastos? So, ganito yung description niya. Naglalakad ako. Yan. Nakita ko si Jason, na isang aking kaibigan. Oy, Jason, saan ka punta? Sasagot si Jason, saan ka punta? Yan lang. Di ba? Ganon. Pero hindi titigil doon ang Pinoy. Di ba? Ano ba yung mga posibleng tanong? Saan ka punta? Kilala mo kasi yung pamilya. Ay, kumusta nga pala nanay mo? Di ba? Ang dami ng tanong nakasunod doon sa inisyal na pagtatanong. Ang tanong, iyon ba ay pag-uusisa ng mga Pilipino? Actually, iyon ay pagbati ng mga Pilipino sa kanyang kapwa. Pagka hindi tayo bumati, iyon ang kabastusan. At yun nga, hindi iyon pagtatanong. Kasi iyon ang ayaw nila eh. Inuusisa daw sila ng kung ano-anong mga tanong. Hindi pag-uusisa yun sa mga Pilipino. Iyon ay pagbati at pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Malamang hindi nila naintindihan ang konsepto ng kapwa. Kaya madali silang maghusga doon sa nakikita nilang strange doon sa mga Pilipino. So yung ganitong karanasan natin, nakaapekto din ito sa pagtanaw natin doon sa mga bagay na meron tayo. Kasi mga mananakop ito, sila yung nakaaangat sa lipunan, sila yung mga nagtatakda ng maraming bagay sa atin. So eventually, malamang, yung natural sa atin, babaguhin din ng ganitong mga experience natin dito sa ating mga mananakop. Kaya yung mga pananaw at paniniwala nila, malamang unti-unti, hindi natin namamalayan, nakukuha rin natin. Tapos yung lente ng pagtingin natin doon sa mga bagay-bagay, umaayon na doon sa lente ng pagtingin nila. At dahil dyan, nagkaroon ngayon ng malinaw na pagtingin sa ating kultura. At ito yung paglabas ng mga colonialist ideology na bit-bit din natin, o na-bit-bit natin dahil doon sa ganong karanasan. Next slide, please. So, latag lang ko ng 3 na paniniwalang nakabatay doon sa pananaw ng ating mga mananakop patungkol sa ating kultura. Una, yung pananaw na superior yung mananakop at inferior yung mga nasakop. Kasi iyon yung naibigay sa atin nung mga Kastila at mga Amerikano. Yung Anglo-European culture, sila yung parang dapat nating tingalain. Kaya nga tumindi ang colonial mentality ng mga Pilipino. Kasi ang tingin natin, yung kultura nila, civilized, sophisticated. Tapos yung kultura ng mga nasakop, iyon yung hindi develop. Tapos may pagka-savage, mababangis daw yung mga katutubo. Tapos atrasado daw yung ating pamumuhay. Kaya, siyempre, unti-unti, kung ganun yung diskurso, naniniwala ngayon tayo na ang karapat-dapat yung kanila. Kaya yung pangarap na maging katulad nila, iyon ang naitimo doon sa ating kamalayan. Kung ano yung meron sila, dapat meron din tayo. Diba? Hanggang ngayon, ginagawa yan ng maraming Pilipino. Yung mga bagay na wala sa ating lipunan, wala sa ating kultura, iyon ang gusto natin. Kasi naibukas nga sa atin yung pagpapahalaga sa mga bagay na wala sa atin.
yung mga bagay na hindi natural sa atin. Kaya nagkakaroon ngayon ng malinaw na pagkilala na sila ang nasa sentro, tayo yung nasa gilid. Yung parang center-periphery structure doon sa lipunan. Kasi sila yung modelo, dapat tingalain, yung mga katutubo nasa gilid lang yan. So, hindi sila dapat, kumbaga, iangat, pamarisan. Next slide, please. Isa pang paniniwala. Dahil nga, iba sila kaysa sa atin, lumitaw din yung proseso na tinatawag nating othering. Yung paghuhusga na lahat ng iba sa mananakop, inferior. Kaya siyempre, hahangarin mo ngayon na kung ano yung meron dun sa superior, maging iyo. Kaya nga natin pinag-aaralan ng Noli at Phili. Lalo na yung Noli, magandang ang Noli, para maipakita kung paano ginagad ng mga Pilipino ang kulturang hindi kanila. At pinapangarap yun na maging ng mga Pilipino. At tiniyak naman kasi ng mga mananakop natin na hindi makapagpatuloy yung ilang mga katangian ng ating kultura. Lalo na mga Kastila. Kaya nga pinagsusunog nila yung mga bagay na magpapaalala sa mga Pilipino tungkol doon sa kanilang kultura. Next slide, please. Isa pang pananaw, yung colonialist ideology. Ano yun? Yung Eurocentrism. Yung paggamit ng kulturang Europeo bilang standard sa paghusga ng ibang kultura. Paano natin makikita yan? Ay, nawala. So, paano sa tingin niyo nangyayari yung Eurocentrism? Hanggang ngayon, actually, mga bagay na galing sa kanluran. Yan. Ang konkretong halimbawa nito yung tinatawag nating Orientalism ni Edward Said na sabi niya, lumilikha ng positibong imahin ang mga bansang kanluranin at negatibong imahin para sa mga silanganing bansa. Kaya nag-i-stereotype tayo. Ano ba, pansinin niyo yung mga popular culture products na meron tayo sa kasalukuyan. Hollywood, entertainment. Paano kinakarakterize ang mga taga-kanluran versus sa mga taga-silangan? Diba? Ang bida, taga-kanluran. Ang kontrabida, taga-silangan. Sino ang mabuting tao? Sila. Sino yung masamang tao? Yung mga nasa kanluran. So, nagiging malinaw na sila yung dapat pamarisan. Sa mga pananaw ito na ibinigay nila dahil doon sa ganong karanasan natin ng pananakop. At nagamit nila yung wika at kultura para matiyak yung ganitong kaayusan ng pagtingin sa kanila bilang mataas at pagtingin sa atin bilang mga nasa baba. Kaya lahat tayo nakatingala. Siyempre, ganun ang tendency. Kapag ka meron nasa taas, sitingala ka. Tapos itong patangkain mo na maging katulad nila. So, tulad ng wika, ang diskurso ng mga dayuhan din ang bitbit natin sa pagtanaw sa ating kultura. Inilayo nila tayo sa kultura natin. Tayo mismo, di natin binabahagi ang ating sarili sa ating kultura at sa kapwa natin Pilipino. Naalala ko to tinanong ko yung mga estudyante ko. Nung minsan nag-uusap kami tungkol sa wika, identidad at saka etnisismo. Sabi ko sa kanila, class, bigyan niyo ako ng halimbawa ng mga ethnic group sa Pilipinas. So, sana naman sila? Igorot. Lumad, yung mga ganyan. So, namin nilang sinabi. Tapos bigla akong binago yung tanong. Sabi ko, sige, kilala niyo pala yung mga ethnic group. Tapos sumabi ko na, ano ethnicity mo? Nung tanongin ko kung ano yung ethnicity nila, tumigil sila. Hindi ka agad nakapagsalita. Tapos sabi ko, ba't hindi mo alam kung anong ethnicity mo? At saka sabi ko nga, bakit nag-isip pa kayo kung sino yung ethnic group? Halimbawa ng ethnic group. O halimbawa ng mga Pilipinong kabahagi ng isang cultural community. Diba? Bakit may ganun? Paano ba natin tinuturuan yung mga bata para kilalanin yung kapwa nila Pilipino? Kasi ang automatic dapat, bigyan mo ako ng halimbawa ng isang ethnic group ng Pilipino. Ang unang dapat ako. Yan ang unang dapat sagot ng bata, ako po. Pero hindi ganun ang automatic na sagot ng mga bata. Ang tanong, bakit hindi ganun? Tapos tinanong ko sila, ano ethnicity mo? Nakaganon sila lahat sa akin. Tapos sabi ko, wala ka bang ethnic affiliation?
pinag-usapan natin ng ethnicity, nakaganyan sila. So, bakit ganun? O kayo ba pag tinanong ko, ano ethnicity nyo? Sige nga, sabihin nyo dun sa katabi nyo. Ano ethnicity nyo? Mo. Oh. Dapat ang sagot nyo automatic agad mabilis. Depende kung ano yung ethnic, ano nyo. Kasi pagkat ano ethnicity mo? Tagalog. Oh, ikaw ano ka? Oh. Oh. Si Bing, Bicolano. Yung iba sa atin, dahil tayo presented ng 17 regions of the Philippines. Oh, ibig sabihin, iba-iba ang ethnic group ng mga tao dito. At kailangan may, malinaw na pagpapakilala doon sa ethnicity na ating, taglay-taglay. So, yan, sabi niyo sa katabi niyo, kung ano ethnicity niyo. So, bakit merong ganong pagtigil? Kasi malamang hindi naisalin ng tama sa kanila. Kasi nga, ang maraming bagay, katulad ng binanggit na mga karanasan, ay nakatingin sa labas. Nakatingin doon sa mga dayuhan. Nakakalimutan kung ano yung meron tayo, lalo na sa usapin ng wika at kultura. Next slide, please. Kaya ito yung mga tanong na gusto ko uling pagnilayan ninyo. Kasi tandaan natin, ang identity formation ng isang tao ay ginagawa sa kanya ng kanyang wika. So kung hindi mo ginagamit ang wika ng isang tao sa pagtuturo sa kanya, paano niya makikilala kung sino siya? So mahalaga na maging malay tayo kung paano natin ipamamalay sa ating mag-aaral kung sino siya. So, mahalaga na gamitin natin. So, mamaya. Actually, hindi ko na pasasagot sa inyo yan. Kayo ang sagot diyan, continuous process na dapat pagdaanan natin dahil doon salamat ng karanasan ng kolonyalismo na ating pinagdaanan. Next slide, please. Kaya kung naghahangad nga tayo ng literacy sa wika, at malamang naghahangad din tayo ng literacy sa kultura. At ano ba yung literacy sa kultura na tinatawag natin? Iyon yung kailangan una, meron kang kaalamang kultural. Ibig sabihin, alam at nag-aral ka o natutunan mo rin ang kultura mo at ng iba. At yung pangalawa, meron kang danas kultural na tumutukoy naman dun sa kakayahan mong respetuhin at unawain yung kultura mo at yung kultura ng iba. So, dalawang bagay yan na hinahalangad natin. Cultural literacy, literacy sa wika. At mahalaga na para magawa natin yun, kailangan nating idiskarga yung mga pananaw at pagpapahalagang naibigay sa atin sa wika at kultura para epektibo nating magamit ang ating sariling wika at kultura. Hindi lang sa pagtuturo ng wika, kundi sa pagtuturo ng lahat ng asignatura na ating itinuturo sa paaralan. Kailangan gamitin natin ang mga wika natin. Hindi lang ang wikang dayuhan. Yan. At dahil dyan, next slide please, mahalaga ang paglalagay ng kultura bilang core o ubod sa pag-aaral ng wika at maging ng iba pang mga asignatura. At kailangan maihanda natin ang ating mga guro, hindi lang yung mga mag-aaral, para doon sa ganong klase ng pag-aaral. Kasi yung cultural education, at ito nga siyempre ang inihahait sa atin ng PSEP, isang bagay na bago ito kasi hindi naman ito ginagawa sa larangan ng edukasyon sa Pilipinas. Siguro yung paraan kung paano natin aayusin ito, nagsisimula pa lang tayo. Pero mahalaga na nagsisimula tayo at naunawaan natin kung paano natin ipoposisyon yung sarili nating kultura doon sa buong proseso ng pagtuturo natin bilang mga guro sa Pilipinas. So, kailangan mapatingkad natin yung katutubong kultura. Kasi sa panahon natin ngayon, nandun na tayo doon sa sa kondisyon na may tendency i-standardize ang buong mundo dahil sa kalakaran na meron sa kasalukuyan. At ang pwede nating gamitin sandata ay ang sarili nating wika at kultura. Pero kung hindi natin ipoposisyon yung ating sariling wika at kultura doon sa sistema ng edukasyon na meron tayo, mahihirapan tayo doon. Lalamunin lang tayo ng mga kalakarang nanggagaling doon sa labas. So, sa mahabang panahon kasi hindi tayo pinatatag
ng karanasang kolonyal. Ito yung panahon na dapat tayo ay magpatatag doon sa ating wika at kultura. So, kailangan nating i-diskarga. Next slide, please. Sabi nga ni Paige, may 3 fundamental na proseso na batayan ng pag-aaral ng kultura na mahalaga na maisaalang-alang natin kung gusto nating maibahagi ang kultura doon sa ating pagtuturo. Una, yung paggalugad ng mga mag-aaral sa kanyang sariling kultura. Yung paggagalugad ng mag-aaral, ang tinutukoy ko mag-aaral muna dito tayo. Kasi tayo yung unang dapat mag-aaral, hindi yung mag-aaral natin. Kasi yung natutunan natin, walang kinalaman sa kultura natin. Ibang kultura, yung nagagad natin doon sa edukasyon na ating nakuha. Sa bisa ng wika na ginamit sa atin para ma-educate tayo. So, kailangan nating maggalugad. Kung GDCE scholars kayo, isa sa paggagalugad na pinagawa namin doon sa mga teachers, ay pabalikin sila sa kanilang komunidad. Tapos, kumuha sila ng mga termino. Pinagagawa namin sila ng glosaryo. Madali ba yun? Actually, ang paggawa ng glosaryo, isang mahirap na gawain. So, pinapupunta namin sila sa mga komunidad, tapos pinalilista namin yung lahat ng mga terminong kultural sa kanilang komunidad. At ang hamon doon, ang mga terminong ito ang gamitin nyo sa anumang asignatura na itinuturo nyo sa bata. Kaya nga tuwan-tuwa ako nung minsan nakita ko ang isang scholars ng GDCE nagtuturo sa grade 12, 11 and 12, tapos ginamit niya yung pista ng kanilang lugar para ituro ang finance. Kasi kapag may mga piyesta at ito ay sponsor ng local government, ang daming pera, may budget allocation. So iyon yung ginamit niya. Hindi lang yung simpleng mga numero na naroon, kasi pwede ka namang magturo sa kanila ng konsepto. Pero yung konsepto, itinuro niya gamit yung karanasan ng mga bata. So iyon yung mahalaga na magawa natin. Galugurin natin yung sarili nating kultura. At iyon yung ibahagi natin sa mga bata. Kasi ang pag-aaral ng mga bata, hindi ba, narito tayo para yung mga bata, tulungan natin sila na maintindihan ang kanilang kapaligiran. Hindi para matutulang sila ng mga kaalaman. Yung kaalaman, gagamitin nila para maunawaan nila ang kanilang paligid at ang kanilang mundo. Hindi yung itiwalag natin sila doon sa kanilang kapaligiran at kanilang mundo. So, magagawa natin yon kung yung mga bagay sa kanilang kapaligiran nasa loob ng kanilang aralin. So, mahalaga yung mga icons, mga cultural icons. Kung wala, try nyo. Punta kayo sa community nyo. Alamin nyo kung ano yung yaman ng inyong komunidad. Gamitin nyo yung yaman na yon para ituro sa mga bata yung mga konsepto na nandun sa bawat asignatura na meron kayo. Pangalawa, yung pagtuklas sa ugnayan nga ng wika at kultura. Ginagawa na natin yan. Siguro pwede nyo pang palalimin yung ganitong pag-aaral sa wika at kultura. At yung pangatlo, yung pag-aaral at pagkatuto ng mga juristikong forma. Ibig sabihin yung forma ng pag-iisip. Para yung pag-iisip na nakabatay doon sa kanilang karanasan bilang sira. At magamit nila yun sa pagsusuri at paghahambing ng kultura nila sa iba pang kultura. So, ibig sabihin, kayo gagawa nun muna, hindi yung mga bata. So, mahalagang bagay ito. Mahalaga ito sa paghahanda natin. Para mailugar yung kultura at yung wika na gusto nating idagdag doon sa kasalukuyan ng ginagamit natin doon sa ating pagtuturo. Kaya kung hindi man kayo nagtuturo ng wika, guro pa rin kayo ng wika. Dahil dumadaloy sa wika ang inyong itinuturo. At dumadaloy ang inyong kultura sa inyo, sa pamamagitan ng inyong wika. Bahagi at sangkot dapat kayo sa pagpatuloy at pagpapatuloy, pagsasalin at pagpapayaman ng sarili niyong kultura at wika. At hindi ito gawain lamang ng mga nagtuturo ng wika. Gawain nating lahat ito. Kaya next slide please. Ito yung sagot doon sa tanong kanina. Sino yung nagtuturo? Sino sa inyo ang guro ng wika? Actually, lahat tayo ay guro ng wika. At kung kinikilala natin ang tuwirang ugnayan ng wika at kultura, lahat tayo ay guro ng kultura. Yan. Ay, nawala. Yan. Yan. So kung ma-internalize natin ito, mas maganda.
Dahil ibig sabihin, tinitiyak natin na magpapatuloy na yung ating kultura, yung ating wika sa mga gawain natin bilang mga guro. Yan. So, ano yung ilang mga mungkahi na, ayan, para tinignan ko yung oras, 6:00 na pala. So, pagmumungkahi na pwede nating ibigay. Next slide, please. So, ayan. Mga panimula lang naman, nag-iisip lang kasi na ako ng mga ano. Para sa mga gulo at scholar ng wika at kultura, at lahat tayo kasi mga guro at lahat tayo scholar. Hindi lang ng wika at kultura, sa maraming mga disiplina natin. Kailangan natin maging aktibo. Lagi tayong handa. Proactive. Kailangan may inisyatiba tayo sa pagtugon doon sa mga hapon na doon sa ating paligid. At maging reactive tayo sa pagtataguyod at pagpapanday ng sarili nating wika at kultura. At pangalawa, kailangan maging mapagmatatag tayo at tagabantay doon sa ating sariling wika at kultura. I'm sure binanggit na ito ni Sir Tuting kahapon kung paano natin mapapahalagahan kasi marami sa mga wika natin endangered na. So, dahil tayo ay dala ng wika at kultura na ating pinagmulan, kailangan palagi tayong mapagmatyag sa anumang banta na meron doon sa ating sariling wika at kultura. Para naman doon sa mga institusyon na meron tayo, kung saan kabahagi tayong lahat, at iyon yung edukasyon at yung pagtaya doon sa curriculum na meron sa wika at iba pang mga aralin. Maganda na gawing basihan at pundasyon ng edukasyon ang kultura na meron tayo. Siguro panahon na para gawin yon ng DepEd, magagalit sa akin ng DepEd. Pero alam ko ginagawa na ito. Pero sa tingin ko, mas dapat tayong maging porsigido sa panahong ito dahil na maraming threat doon sa ating kultura dahil sa mga kalakaran na nanggagaling sa labas. Pangalawa, yung pagpapaloob ng kaalaman at karanasan ng komunidad sa formal na edukasyon. Kaya nga may hamon ako sa inyo kanina. Galugurin niyo yung kultura niyo, ang komunidad niyo. Lahat ng makita niyo doon sa komunidad niyo, tingnan niyo kung paano niyo magagamit doon sa inyong pagtuturo. At pangatlo, gawing wika ng edukasyon, ang mga wikang katutubo at ang wikang pambansa sa Pilipinas. Mahirap to. Marami akong makakaaway dito. Pero ganun pa man, iginigit ko ang paggamit ng wika natin at ang mga wikang katutubo sa pag-aaral ng mga mag-aaral na Pilipino. Iba pang forma ng pagtataguyod, ubaya ko na yan sa inyo. Basta, siguro, pagtatapos na lang doon sa aking panayam, tandaan lang natin kung bakit tayo naggigiit na magamit natin yung wika na sariling atin doon sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Kasi unang-unang kino-codify ng wika ang ating kultura. Walang ibang wika na makapagpapaliwanag kung sino at ano ang meron sa ating kultura, kundi yung wika natin. At pangalawa, hinuhubog ng ating wika ang ating identidad. So mahalaga talaga na maitanghal natin ang ating wika doon sa ating mga gawain bilang mga gurong Pilipino. Yan. So next slide. Yan. Doon na po natatapos yung aking panayam. So maraming salamat sa inyong panahon sa pakikinig. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng wika. At nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.